Testigo doon, testigo dito. Amoy tuloy, lumalabas na lahat. Kakatapos pa lang nating manood ng mga eksena sa Kongreso, ngayon naman sa Senado. May hearing, may privileged speech, may resource persons, may whistleblower, may secret witness, may dating insider, may umano'y bagman, may umano'y kickback, may umano'y nag-abot ng maleta, at may umano'y tumanggap ng maleta. At habang tumatagal, parang hindi na natin naaamoy ang pabango ng serbisyo publiko. Ang naaamoy na natin ay baho ng politika. Sa mga nakaraang linggo, sunod-sunod ang mga aligasyon, testimonya at bangayan kaugnay ng flood control projects, impeachment issues, confidential funds at maging mga usapin sa liderato ng Senado. Lumalabas ang mga testigo, may mga nagtuturuan, may mga nagdi-deny at may mga nagsasabing may mas malaki pang revelasyon na darating. Minsan tuloy mapapatanong ka, ito ba ay paghahanap ng katotohanan o ito ba ay paghahanda para sa susunod na eleksyon? Dahil sa bawat testigo may katapat na testigo. Sa bawat akusasyon, may katapat na depensa at sa bawat expose, may katapat na press conference. At sa bawat hearing, milyong-milyong Pilipino ang nanonood habang naghihintay kung may makukulong ba, may mapapanagot ba, o matatapos lang ito sa ingay at headline. Ang masakit na realidad, kapag ordinaryong Pilipino ang may atraso, mabilis ang memo, mabilis ang kaso, mabilis ang warrant. Pero kapag politiko ang pinag-uusapan, may hearing, may counter-hearing, may privileged speech, may rebuttal, may committee report, may technicality, at may appeal. At minsan, nakakalimutan na ng tao kung ano nga ba talaga ang pinag-uusapan sa simula. Ang nakakalungkot, habang abala ang ilan sa paglalabasan ng kani-kanilang baho, may mga Pilipino pa ring walang trabaho, naghahanap ng ospital, nalulubog sa baha, hirap sa presyo ng pagkain, OFW na malayo sa pamilya para lamang mabuhay. At sila ang tunay na naghihintay ng resulta. Hindi ng drama, kundi ng hustisya. Real talk. Hindi masama ang investigasyon. Hindi masama ang paglalagtad ng katiwalian. Sa katunayan nga, kailangan ito kasi may demokrasya. Pero sana, kung may testigo, may ebidensya. Kung may aligasyon, may pananagutan. At kung may kasalanan, dapat may parusa. At kung walang kasalanan, may paglilinis ng pangalan. Dahil ang Senado ay hindi itinayo para maging entablado ng teleserye. Itinayo ito upang maging bantay ng bayan. At ang tunay na panalo ay hindi kung sino ang pinakamalakas sumigaw sa hearing. Ang tunay na panalo ay kung sino ang makakapagpatunay ng katotohanan. Health Real Talk. Kapag mas maingay ang politika kaysa sa solusyon, ang talo ay hindi politiko. Ang talo ay ang sambayanang Pilipino. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day, everyone.